Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-18 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Sino ang pinakadakila? Nang oras ding yon, lumapit kay Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sino mang tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat." Ang ginamit na halimbawa ni Jesus sa pinakadakila ay mga bata, na sa aking paniniwala ay di malayo sa mga katangian ng isang tupa. Ang bata ay hindi kayang itaguyod ang kanilang sarili. Sila ay umaasa lamang sa mga magulang nila para sa kanilang pagkain, damit, at lahat ng pangangailangan. Umaasa din sila para sa proteksyon at pagkalinga sa kanilang magulang. Ang mga bata ay sumusunod sa itinuturo sa kanila at nagtitiwala ng lubos sa kanilang magulang. Sa ating pinag-uusapan, kung ang mga bata ay umaasa sa magulang, ganun din umaasa ang tupa sa kanyang pastol. Alam mo ba, kapatid, na minsan ang natumbang tupa ay di kayang tumayo kung hindi tutulungan ng pastol? Sa ganitong paglalarawan, ganito dapat ang tao dito sa mundo, na umaasa lamang sa Diyos Ama. Ganito ang naging buhay ni Jesus dito sa lupa. Siya ay nagpakumbaba na kahit siya ang anak ng Diyos, siya ay nagsilbi sa lahat ng tao. Wala siyang bahay, wala siyang kayamanan, ngunit lahat ng kanyang pangangailangan ay nanggagaling sa Diyos Ama. Ang lahat ng kanyang ginagawa dito sa lupa ay utos ng Diyos Ama. Ang kanyang pagtuturo ay ayon sa salita ng Diyos. Ang kanyang pagpapagaling ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang kanyang pagkamatay ay kalooban ng Diyos Ama para ipakita ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan. Sa mundo ngayon, ang itinuturo sa atin mula sa pagkabata ay mag-aral ng mabuti, nang sa ganoon magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung kikilatisin natin ito, hindi naman ito masama, ngunit nasaan napunta ang ating paniniwala at pag-asa sa Diyos Ama? Napalitan ang Diyos Ama ng ating sariling kakayanan, sariling husay, sariling gawa. Nawala ang ating pangangailangan, pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nagmamayabang at nagmamataas at tinatalikuran ng tao ang Diyos. Kung tatanungin kita, kapatid, sinusundan ba natin ang daan ni Jesus? Tayo ba ay namumuhay na katulad ng mga bata na umaasa lamang sa Diyos Ama? O umaasa tayo sa ating sarili
Pag-isipan natin. Basahin natin. Mga dahilan ng pagkakasala. Nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito, ngunit mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Kaya nga kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawa ang kamay o paa mo, pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawa nga ang mata mo, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Di natin makaila na may mga pagkakataong tayo ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa. Tayo ba ang dahilan kung ang iba ay nagagalit, natutukso, naiinggit, at natututong lumayo sa Diyos? Tayo ba ang nagpapakita ng maling pamumuhay na siya namang tinutularan ng iba? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, umiwas tayo na maging dahilan ng pagkakatisod ng ating kapwa. Kabaliktaran ito ng pagiging asin at ilaw para sa mundo. Maging listo tayo sa ating pamumuhay. Gawin lamang natin ang tama at mabuti at kalugod-lugod sa Diyos Ama. Minsan ay di natin nakikita o lubos na naiintindihan kung gaano kasama ang kasalanan. Ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. At dito, inilalarawan ni Jesus na putulin natin ang ating kamay o dukutin natin ang ating mata kung ito ang magdadala sa atin sa impyerno. Sa panahon ngayon, may mga taong hindi na naniniwala sa impyerno. Ang iba naman ay nagsasabi na mawawala na lamang tayong parang bula kapag tayo ay namatay, kaya naman hindi sila natatakot sa impyerno. Kapatid, maraming kuro-kuro tungkol dito, pero para sa akin, si Jesus ang aking paniniwalaan. Huwag nating paabutin na tayo ay magsisisi kung sa impyerno tayo mapupunta sa ating pagkamatay. Basahin natin. Ang nawawalang tupa. Tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwanan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? At kapag nakita na niya ang nawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na hindi nawala. Ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong Amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Tinuturo ni Jesus sa atin na wala sa mga ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya ang pababayaan niyang mawala. Ipinapakita ni Jesus
ang kahalagahan ng bawat isang naniniwala sa Kanya. Ang ating pagbasa dito ay may mga taong naliligaw ng landas at posibleng hindi pa lumalapit kay Jesus. Alam naman nating iba-iba ang ating daang tinatahak. May nauuna, may nahuhuli, may natitisod, at may lumalago. Ngunit ang mahalaga ay nasa daan tayong lahat na ayon sa kalooban ng Diyos. Makakaasa tayong hindi tayo pababayaan ni Jesus kahit na tayo ay maligaw o mahirapan o mag-alinlangan. Umasa tayo kay Jesus na tapat at maaasahan. Basahin natin. Kung magkasala ang isang kapatid. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw rin niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Ginagawa ba natin ito pag nagkakasala ang kapwa sa atin? Likas sa atin na wag na lamang magsalita tuwing may nagkakasala sa atin. Ngunit ang hindi tama ay ang pagkikimkim ng galit sa ating kapwa. Nananahimik nga tayo pero meron naman tayong sama ng loob. Naaalala mo ba kapatid ang napag-aralan natin? Kapag tayo ay nagdarasal at may sama ng loob ang ating kapwa sa atin, ang turo sa atin ay makipag-ayos muna bago natin ibigay ang ating sakripisyo at ituloy ang pananalangin. Sa totoo lang, mahirap magkipag-ayos sa ating kapwa. Walang mangyayari kung parehong nagmamatigasan ang magkakaaway. At kung ang isa ay nagmamatigas at isa naman ay nagpapakumbaba, ang mangyayari lamang ay pang-aabuso ng isa laban sa isa. Tayong lahat ay makasalanan. Kaya naman, dapat tayong matutong magpatawad. At matuto rin tayong humingi ng tawad. Kapatid, walang sino man sa atin ay nasa katwiran. Kung iisipin natin na tayo ay nasa katwiran, pinaiiral lamang natin ang pagmamataas sa iba. Katulad din ito ng pakikipag-ayos natin bago dumating sa huling hukom. Lumapit na tayo kay Jesus ngayon. Ito ang ibig sabihin ng pagtataguyod ng kapayapaan. Dito, ang kapayapaang tinutukoy ay hindi lang sa pagitan ng tao sa tao, kundi sa pagitan din ng tao sa Diyos. Basahin natin. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang 2 sa inyo dito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 magkakatipon,
dahil sa akin, kasama nila ako. Makikita natin dito na ang mga usapan ng mga tagasunod ni Jesus ay mahalaga kung ito ay sinasang-ayunan ng lahat. Kagaya ng mga pagtatalo na nabasa natin, malamang ay kailangan natin ng mga saksi upang makita natin kung ano ang talagang mga pangyayari. Lahat naman tayo ay nagkakasala. Malamang kasi sa ating pananaw, tayo ang nasa tama at ang ating kaaway ay siyang nasa mali. Kailangan nating magpakumbaba, lalo na kung mangilan na ang nakakapagsabi na tayo pala ang nagkamali. Dito, mahalaga ang pananaw ng 2 o 3 pang saksi at kung paminsan pa nga ay buong iglesia. Kung pag-uusapan ang mga pagtatalo sa harap ng mga kilalang matuwid na tagasunod, matutulungan tayong makita ang hindi natin malinaw na nakikita. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sumagot si Jesus, "Hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin ang kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati na ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ng kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping yon sa hari. "Bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko." Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Itinuloy ni Jesus ang pagtuturo sa pagpapatawad. Ituloy natin ang pagbabasa. Pagkaalis ng aliping yon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, "Bayaran mo ang utang mo sa akin." Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmamakaawa, "Bigyan mo pa ako ng konting panahon at babayaran kita." Pero hindi siya pumayag at sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niyang alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, "Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa." Ano ang mas mabigat? Ang kasalanan natin sa Diyos Ama na di nagkakasala at nagpapakita ng dakilang pagmamahal sa atin? O ang kasalanan natin sa ating kapwa makasalanan?
Kung ako ay nagnakaw sa aking kaibigan, siguro sasabihin lang niyang bayaran ko na lang sa susunod na buwan. Ngunit kung ako ay nagnakaw sa aking trabaho, malamang ay matanggal ako sa pwesto. Ngunit kung ako ay nagnakaw sa gobyerno, malamang ay ipakukulong ako sa mahabang panahon. Ano naman kaya ang kaparusahan kung nagnakaw ako sa Diyos Ama? Dito natin makikita kung gaano kabigat ang ating mga kasalanan laban sa Diyos. At kung ang Diyos ay nakakapagpatawad sa atin, ano ang ating pinanghahawakan sa hindi pagpapatawad sa ating kapwa makasalanan? Nakakatakot isipin ang maaaring ipataw na kaparusahan sa ating mga nagmamatigas laban sa ating kapwa. Sa buhay Kristiyano ngayon, isa ito sa pinakamahirap gawin. Lagi nating iniisip na sila ang may sala, at minsan pa nga, wala naman tayong ginagawang mali. Bakit tayo magpapatawad? At bakit hindi sila ang humingi ng tawad sa atin? Dito umiiral ang ating pagmamataas at di natin maipakita sa kapwa ang awang pinakita sa atin ng Diyos Ama. Sa mga ganitong panahon, lagi kong iniisip na kung si Jesus ay tumanggap ng parusang nakalahan sa akin, ay napakadali naman ng kanyang iniuutos na patawarin ang mga nagkakasala sa akin. Mahihiya tayo sa pagpapakumbabang ipinakita ni Jesus sa kanyang pinagdaanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan, at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 18 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.